Marami nang nag-aabang sa pagdating ng bagong Mitsubishi minivan Delica dito sa bansa. Marami kasi ang natuwa nung malaman kung ano mga dinadala nitong katangian sa panlabas na disenyo hanggang sa kaloob-loobang bahagi ng modelong ito. Ngunit sa taong ito ay nilabas na rin ng Toyota Motor Philippines ang tatalo daw di umano sa Mitsubishi Delica. Sa marahil sa matagumpay na modelo ng brand na ginawa ngayong taon lamang, makikilala mo sa pagkakataong ito. Pangkaragdagan sa lineup ng MPV car segment na may 8 hanggang sa 9 na upuan na para sa buong pamilya. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Pabilib tayo ng inilabas ng Mitsubishi ang kanilang pinakabagong SUV na DST. Pero pagdating sa mga makabagong modelo, tiyak na hindi dyan magpapahuli ang pinakanangungunang brand na Toyota sa paglabas ng mga makabagong modelo nito. At gaya ng marami, ang brand ay pinapanatili pa rin ang comfort, durability at reliability ng mga sasakyan nito. Mas ini-enhance pa ang capability at mas nagiging moderno na ngayon sa taong ito. Lalo pat kamakailan lang ay naglabas na naman muli ang brand ng pinakabagong pampamilyang sasakyan na pagpipilian na tiyak ang lahat ay makakasama sa kahit saang galaman. Sa lawak ng interior nito, kahit si Lolo at si Lola ay siguradong pasok na kahit saang manglakad. Ang bagong Pro Ace City 2025 model. Isang modelong ito sa mga tinatangkilik ngayong sasakyan ng brand sa iba't ibang bansa. Dahil sa dinadala nitong kakaibang mga katangian na kahit na sino ay siguradong magugustuhan. Unang-una, may malawak kasi na capacity na kayang sakyan ng hanggang sa 9 na pasahero, habang nananatili pa rin ang versatility nito kahit saan mo man gamitin, dalhin at paganahin. Kung nangangailangan ka ng pang-deliver, cargo at family service, isa ito sa magandang i-offer ng brand para sa'yo. Ang bagong minivan ng Toyota ay may makabagong external dynamic design at features na hindi maikukumpara sa karamihan. Mas in-improve na powertrain at naglalaman ng mataas na kalidad ng build, makabagong features sa pangkaligtasan at iba pang mga gamit teknolohiya. At panalo rin sa katipiran. Isa ito sa pangkaragdagang MPV segment ng Japanese brand automaker na mag-i-stand out daw sa panahon ngayon. At ito ay available sa dalawang primary configuration. Ang una ay tinatawag na Toyota Pro Ace L1 na mas maliit at may kabuang haba na 498.3 cm at nakatuon para sa cargo at business at may body cab platform design. At ang pangalawa ay ang Toyota Pro Ace L2 na may haba na 533.3 cm. Ang Pro Ace L2 ay may tatlong variant na pagpipilian. Ang standard variant na may 9 seating ang capacity, 3 tao ang pwedeng umupo sa kada row seats nito. Ang premium variant naman ay may 8 seating capacity, habang ang top-end variant naman ay may 7 upuan at may luxury presence. Mas pinalawak na interior at mas komportable sa pagkakaroon ng 2 captain chair. Mapipil din ang luxurious presence na ino-offer ng 7-seater top variant nito. At mas kumpleto sa ilang mga amenity, gaya ng pagkakaroon ng sariling mga lamesa sa captain seats. Nilagyan ng mga futuristic na gamit katulad ng freestanding 12.3-inch size infotainment system na may kasamang mga connectivity na Apple CarPlay at Android Auto. Na may kasamang 10 speaker para sa magandang audio. Nilagyan din ng 10-inch multi-information display meter panel gauge na may kasamang navigation system. Pagdating sa engine, ito ay pinapagana ng 2.0 diesel-powered engine at may fuel injection system common rail direct injection. Sinamahan pa ito ng electronic capability power hybrid system na siyang tumutulong para patipirin, palakasin, pagandahin ang performance level nito. At ang ilang mga components ng engine gaya ng 2,100 cubic centimeter displacement capacity nito ay sinamahan pa ng naka-inline 4-cylinder with 16-valve dual overhead camshaft at may bore and stroke size na 75 by 84.8 mm. Kaya ang resulta ay nakakagawa rin ng mas malakas na compression ratio na 16.5:1. Nilagyan din ito ng turbo intercooler kaya kahit gamitin at may babad sa long ride ay hindi rin basta-bastang iinit ang makina. Ang kabuang makina nito ay pinares sa alinmang 6-speed manual na transmission
at 8-speed automatic transmission na gumagawa ng 142 horsepower hanggang sa 174 horsepower. May average speed na nagagawang modelong ito na umaabot ng hanggang sa 180 km per hour. Ang ilang variant naman nitong modelo ay pinapagana ng mas mababang makina na 1.5 liter gasoline engine at may 6-speed manual transmission at gumagawa naman ng lakas na 118 horsepower. Bukod sa natural na makina, ang Pro Ace model na to mga kaibigan ay pinapagana rin sa tulong ng battery electric powertrain na lithium ion at nagre-resulta sa magandang driving range, capability at mas madaling i-charge dahil kaya nitong ma-full charge sa loob lamang ng 45 minutes at kayang umabot ng battery lifespan sa layo ng 355 km na walang nasasayang na fuel. Bukod pa riyan, pagdating naman sa ilan pang mga convenient features, ang Pro Ace Toyota mga kaibigan ay nilagyan din ng mga high-tech na mga upuan, electronically power adjustable reclining seats with memory, leather seat cover na rin ito na may heat guard, at ang driver's seat ay may unique function na tinatawag na massage function para ito sa driver upang matanggal ang pagkangalay o pananakit ng balikat, pangangalay ng balakang at paa. Ay makaka-relax ka talaga dito, lalo na kung tayo ay bumabiyahe sa malayuan at sinamahan pa ng airbag sa mga upuan, kaya mas safe talaga. At para naman sa mga pasahero, may enjoy ng mga ito ang relax na pagkakaupo sa pagkakaroon ng maluluwag na interior at automatic na mga aircon system na may kasama ng climate control, mga USB port na saksakan ng gadget at may kasama na ring bottle and cup holder at mga bulsa na lagayan ng mga gamit. Maraming libangan sa loob nito, lalo pat nilagyan ito ng malaking sukat na TV screen na 12.3 inch. Sinamahan din ito ng Sky View Panoramic, wireless charging pad at kakaibang set ng multifunctional na steering wheel. At ang rear compartment base storage naman nito ay may kasamang divider or separator, foldable at sliding ang third row seats para ma-extend ang capacity nito for cargo at kung may mga ikakarga kang malalaking gamit. Naka fully carpet na rin itong flooring nito at gumagamit din ng power sliding doors na automatic na nagbubukas sa oras na itataas mo ang paa mo o ipapadyak sa pintuan nito para mas mapadali ang access ng pagpasok sa sasakyan. Ang Premium Pro Ace City ay nakadisenyo sa pagiging modernong gamit, accessibility, class at elegante. Medyo moderno na talaga. Keyless entry, push start button na rin ito para mapagana. At may kasama na rin cruise control system na nagpapagaan sa maghapong pagmamaniubra. Nilagyan din ito ng 180-degree camera para sa magandang visual sa loob ng sasakyan at para mas ligtas na rin ang pagmamaneho. Pagdating sa safety features, kumpleto sa mga makabagong safety sense itong modelo. Gaya ng pagkakaroon ng maraming airbag, hindi lamang sa driver, passenger, meron na rin sa bawat gilid nito, kaya safe ang buong pasahero nito. Sinamahan pa ito ng safety auto-dimming rear view mirror na kumokontrol sa mga liwanag na tumatama dito na nagmumula sa ilaw ng ibang mga sasakyan. Meron din itong mga rear parking sensor at mga parking sensor sa front. May kasamang front and rear camera for better parking assistance. At sinamahan din ng auto-retracting door mirrors. Kabilang pa sa mga safety features nitong modelo ay ang pagkakaroon ng Toyota Advanced Safety Sense, isang modernong features ng brand na inilalagay sa mga makabagong modelo nito. Kalakip ng bagong safety features nito ang pagkakaroon nito ng collision warning, lane departure assistance, rear cross traffic alert, blind spot monitoring at lane tracing assistant. Papakinabangan mo ito lalo na sa mabibilis na klase ng kalsada o yung mga highway passes na kung saan kinakailangan talaga ng mga advanced safety features, lalo na kung marami ang mga sumisingit, nag-overtaking at may mga biglang sumisingit na mga kasabayan. Sinamahan pa ito ng kakaibang safety features na tinatawag na plank guard system. Isang sistema o kagamitan na gumagamit ng 12 sensor sa kabuuan na nakapalibot sa modelong ito, kung saan wawardingan tayo sa mga obstacles na hindi natin minsan nakikita at posible nating mabangga o matamaan habang tayo ay nagpapatakbo.
Gumagana ang warning nito sa pamamagitan ng audio alerts at visual na imahe na lumalabas sa infotainment screen nito. Ang kadalasang mga sasakyan na may mga ganitong sistema ay napapalibutan din ng mga airbags sa loob nito para madagdagan ang pangkaligtasan at pangsiguridad ng bawat pasaherong sasakay dito. At ang ilan pang mga particular citizens nitong Pro ACT mga kaibigan ay sinamahan pa ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution at ng brake assist na sumusuporta sa magandang paggamit ng preno lalo na sa mga emergency braking. Lagyan din ito ng parehong mga naka-disc type na klase ng brake sa front and rear. Papatibay at nagpapalakas ng kapit ng preno at mas nagiging malakas lalo na sa mga pababang kalsada. Tinamaan pa ito ng Hill Start Assist kung saan magagamit mo naman sa mga paahon. Bilang pa sa mga nilalaman nito ay ang Vehicle Stability Control System at Traction Control na magagamit mo naman sa mga off-road trips adventure. Kasama na rin crash sensor, front and side impact beams, seat belt warning, mga seat belt at marami pang iba. Ang modelong ito ay sagana rin sa mga security sense gaya ng pagkakaroon ng central locking, power door lock, anti-theft device at engine immobilizer system. Pagdating sa chassis, brakes and suspensions, lagyan ito ng matitibay na klase ng bakal para suportahan ng bawat pagpapaandar sa loob at labas ng kalsada sa pamamagitan ng front suspension na MacPherson strut, habang multi-link suspension with shock and coil spring naman sa rear suspensions nito. At pagkakaroon ng parehong disc type na braking system, makakapit na gulong na may kabuuang sukat na 17-inch, naka-tubeless tires at alloy wheel mags. Mataas na rin ang ground clearance itong modelo, may kabuuang sukat na 160mm. Bagay na magugustuhan mo lalo na kung mahilig ka mag-off-road ride o kaya naman maidaan sa mga bahaing kalsada. Hindi kinakailangan itint ang mga window glass nito kasi nilagyan na rin ito ng privacy glass na parang nakatint na klase. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito sa European market ng 54,412 euro na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 3,426,867.76 pesos. Ang presyo na yan ay hindi pa ganun kasigurado at hindi rin sigurado kung ito ba ay dadalhin sa susunod na taon o sa mga susunod pa. Bagamat isa ito sa pinakamagandang modelo ng brand sa minivan segment, ay hindi pa rin may isasantabi na bibihira lang din ang talagang makaka-afford nito sa Philippine market. Kaya naman nag-aalangan pa ang brand nito kung ito ba ay makakarating sa Pilipinas o hindi na. So kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka naman pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kaya kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabilang po ng like, subscribe button pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Toyota Corolla Altis. Ngayon kung naghahanap ka naman ng sedan type na sasakyan na babagay sa iyong kagustuhan, isa sa mga ibinibenta ng Toyota dyan ay ang Corolla Altis. Ang bagong Altis ngayon sa ika-12 generation nito ay nagkaroon ng mga modernong aesthetics gaya ng makabagong disenyo, pinahusay na makina at mas pinagandang interior na komportable at nauuso. Ginawa itong mas kakit-akit sa mata ng mga Pilipinong mamimili ng kotse na naghahanap ng ganitong klase. Ang maganda pa rito, itong modelo ay mayroon na ring hybrid na variant para sa top range at inilabas ito sa bansa na may tatlong klaseng variant na pagpipilian. Gaya ng unang variant na standard na 1.8e CVT na may kabuuang presyo na 1,135,000 pesos at ang sumunod naman ay ang 1.8G GRS CVT na may kabuuang presyo na 1,302,000 pesos. Samantalang ang top variant nito tinatawag na 1.8 GRS Hybrid CVT ay may kabuuang presyo naman na 1,730,000 pesos. Ang disenyo nito ngayon ay sobrang laki ng pagbabago kung ikukumpara sa mga previous at sinaunang mga modelo nito na inilabas sa bansa. Ang Altis ngayon sa bagong upgrade ay mas mukhang elegante at mas naging powerful ang presence. Dahil sa mga ilaw nito sa harapan gaya ng headlamp na mas pinatalas ang dating at mas maninipis.
Nilagay pa rin sa modelong ito ang malaking front bumper grill radiator na halos kinalahati na ang buong bumper. Meron itong mga naka-seat lamp accent na chrome garnish at may kasamang fog lamp, depende sa variant na pipiliin mo. Itong Toyota Corolla Altis sa bandang bahagi ng side profile, kung titingnan ay parang naka-lowered na dahil mas pinababa din kasi ang body height shape pero mas pinalapad naman ang platform. Meron itong mga high-tech features gaya ng automatic na fold ang side mirror kapag nilock na ang mismong key transmitter. At di-remote na rin ang trunk lid opener nito na kung saan ay kusa ring nagbubukas sa oras na napindot mo na ang buton nito sa transmitter. At ang mga combination lamp naman nito sa likuran ay mas pinanipis na rin na klase at mga naka-LED lighting system na rin ito. Yan ang maganda rito. Ang mga gulong naman itong Toyota Corolla Altis ay mga naka-tubeless alloy at may kabuuang sukat na 16 inch hanggang sa 17. Meron itong mapagkakatiwalaang mga suspensions gaya ng MacPherson strut sa front at double wishbone suspension naman para sa likuran. At may kasamang coil spring at mga shock absorber. Ang mga braking system nito mula sa harap at likod ay mga naka-disc type na nilagyan ng ventilated disc sa front at ordinary type naman sa rear. At pagdating sa makina, itong Toyota Corolla Altis ay pinapagana ng 1.8 liter gasoline engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft, habang ang top variant nito ay sinamahan ng hybrid capability power sa engine system na sa pamamagitan lang ng klase ng battery na inilagay dito na lithium-ion battery. Matagal lang lifespan at nagko-contribute ng katipiran sa konsumo ng fuel. Hindi na rin kailangan problemahin ng charging system dahil nagcha-charge na rin ito automatically habang tumatakbo at nagpipreno. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga gulong ito sa mga pagkakataong pahinto-hinto ay nagkakaroon ng pagkakataon ng baterya na makapag-charge muli. At ang kabuang mil nito ay pinari sa transmission type na CVT at gumagawa ng performance na 97 horsepower at 5,200 RPM. At 142 Nm ng torque sa kada 3,600 RPM. Meron itong bilis na umabot ng 200 km/h at kabuuang fuel tank capacity na 50 liters na kumukonsumo naman ng 17 to 19 km/L. At para mapagana ang EV mode o yung mismong electric power nito, ay kailangan munang makacharge ng baterya. Sa tulong nito ay mas makakatipid ka palalo sa konsumo ng fuel. Ang 17 to 19 km/L ay maaari pang tumaas ng hanggang sa 24 km/L. At pagdating naman sa loob, ang itim na interior nito ay kinumpleto ng asul na mga ilaw na tinatawag na ambient lighting system. Kung saan nagbibigay ng magandang presensya sa loob ng sasakyan at nakaka-relax na pakiramdam sa mga pasahero. Sinamahan ito ng mga chrome accent na may mga digital na display na pumupuno sa kabuuang disenyo ng cabin. At pangkaragdagan pa sa mga modernong katangian nito sa interior ay ang pagkakaroon ng mga naka-leather seat cover na mga upuan. 5 tao ang mag-i-enjoy sa musika sa pamamagitan ng 6 na speaker na nakakalat dito. Habang pinapanatili silang cool ng automatic climate control ng aircon system habang nasa biyahe. Talagang komportable na rin ito dahil sa karamihan sa mga hinahanap mo ay nandito na. Gaya ng bottle and cup holder, center armrest, mga bulsa sa mga gilid ng pintuan at sa likod ng upuan, kasama ang mga console pocket, glow box compartment base para sa mga maliliit na gamit at rear compartment base storage naman na para sa malalaking bagahe o kargamento. Bukod sa may malakas na aircon system ay may saksakan din ito ng mga gadget kapag nalobat na. Ang USB port charging system, sinamahan din ng power windows sa front and rear door at marami pang ibang mga convenient features at accessibility. Nilagyan din ito ng isang 8-inch size display na infotainment system na may kasamang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, mga USB and auxiliary input, pati na ng FM and AM radio na pagpipilian mo dito. Meron din itong voice control system at di touchscreen na rin ang monitor screen nito. At para naman sa pagpapaandar ng makina nito, itong Toyota Corolla Altis ay naka-keyless entry na, push start button at may kasamang 3 driving mode system na tinatawag na sports mode, eco at normal mode. Sinamahan pa ito ng adaptive cruise control system na kung saan iseset mo lamang ang speed ng sasakyan mula sa 20 mph na nakabase ang pagandar nito sa mga sasakyan na nasa unahan. Gumagaya sa bilis at paghinto nito
kahit hindi tapakan ng accelerator o brake pedal, ay kusa itong tatakbo kapag tumakbo na rin ang sasakyan na nasa unahan nito. At kusa rin itong hihinto kapag huminto naman ang nasa unahan. Magagamit mo ito lalo na sa malalayong biyahe. Ang manubela naman ay naka-leather cover at napupuno ng mga switch control para sa mga features na tinatawag na multifunctional steering wheel. Naka-power steering at tilt and telescopic ang steering column. Electric power at naka-rack and pinion kaya hindi mabigat ang kabig at mas madaling i-maneuver. Naka-digital na rin ang instrument meter panel gauge nito na nagbibigay ng maraming impormasyon at mas maunawaan sa pagmamaneho. Kabilang ang low fuel warning, digital odometer, tachometer, multi-trip meter, door ajar warning at ng digital clock na kinakailangan sa bawat pagsakay. At para naman sa mga safety features, itong Toyota Corolla Altis ay nilagyan ng maraming mga features na kung saan ay mapapakinabangan mo sa oras ng mga emergency at pangangailangan. Sa tuwing nawawala sa alerto ang driver o di naman kaya ay may dadaan sa mga hindi magandang kondisyon ng kalsada o maidadrive sa masamang panahon. Kaya na lamang ang pagkakaroon nito ng mga airbags. Meron sa passenger side, curtain, driver at sunny airbags na suma total ay nasa kabuuang 7 pirasong airbags ang nakakalat sa loob nito na sumasalo sa mga pasahero sa oras na magkakaroon ng matinding kolisyon o banggaan. Nilagyan din ito ng iba pang mga maasang safety features gaya ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na para sa brake. Sinusuportahan ng biglaang preno at emergency braking na kung saan kinakailangan ng mga puwersa at mga pagpipigil sa brake para magamit ng mas ligtas. Meron din itong mga lane departure warning na nagdidetect sa mga lane marker sa loob ng kalsada. Once na masagi ng gulong ay automatic nagagana ang sensor nito para mapigilan at maiwasan ang pagkasagi sa iba pang mga sasakyan at para ma-maintain na rin ang control sa maayos na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning at ng mga advanced safety features gaya ng pre-collision system para maiwasan ang pagkabangga o makabangga ng mga pedestrian. Pamamagitan na inilagay ng mga automatic braking procedure na kung saan kahit hindi mo tapakan ng biglaan ng brake nito, sa kung saan mababangga ka na ay bigla rin itong hihinto sa mga ganong kondisyon. Nilagyan din ito ng auto high beam at lane tracing assistant para sa dagdag na kaligtasan pa. At sinamahan din ng mga seatbelt sa kada upuan para mabawasan ang pinsala sa mga pasahero sa oras ng pagkabangga. Itong Toyota Corolla Altis mga kaibigan ay may kabuuang presyo mula sa pinakamababa na 1,135,000 hanggang sa pinaka-top variant na hybrid na 1,730,000 pesos dito sa bansa.